the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Build your personal relationship to God. Yan, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. I just want to share to you my devotion, no? Sa gabing ito. Actually, yung topic na to is I believe God will remind us, motivate us, encourage us, and also we give us warning para mapag-ingatan natin kung ano yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? Dahil yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, tayo ang may pananagutan para ito ay ingatan, pahalagahan, higit sa lahat ay panatilihin habang tayo ay naririto sa sanlibutan. Okay, so may devotion for this evening, actually kanina, na nagmula po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ito po yung sinasabi. Dalawang translation po yung ginamit ko. Sa Tagalog, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Sa English naman po, ito yung sinasabi, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Yan. So pagka sinabing be ye not or wag kayo unequally yoke or makisalamuha, makisama sa mga taong sinasabi nila na sila ay Kristiyano pero hindi naman makita sa bunga. Ito yung sinasabi ni Paul. Sapagkat anong pakikisama daw meron ang isang taong matuwid sa taong di matuwid? At ano daw merong pakikisama ang liwanag sa kadiliman? Alam naman po natin na ang kadiliman ay walang panama sa kaliwanagan. Okay? At ang matuwid ay walang panama at ang di matuwid ay walang panama sa matuwid. Yan. Kung ikaw ay nasa side ng ating Panginoon. Okay? So kaya yung pinakarema ko po dito is cutting ties with darkness. Ibig sabihin, iiwasan natin, iiwan natin, puputulin natin yung communication natin sa mga bagay na hindi tama. Parang yung devotion ko kahapon na yung mga tumanggap sa Panginoon, sila ay mga pawang bago na. No, ibig sabihin, wala nang chance o wala na dapat pagkakataon na ikaw ay bumalik pa sa luma mong pagkatao kung ikaw ay naliwanagan ng Ebanghelyo. So yung pinakarema ko po dito, cutting ties with darkness. And may reflection, ito, liliwanagin natin kung ano yung sinabi ni Paul. Noong sinabi ni Paul, do not be unequally yoked, ibig niya ditong sabihin, una sa lahat, na dapat hindi tayo nakikisalamuha sa mga sinasabing mananampalataya o Kristiyano na hindi naman talaga namumuhay para sa Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang pinaka-deceiving in our generation ay yung mga taong nagsasabing sila ay Kristiyano pero di naman makita sa bunga ng kanilang pamumuhay. Kaya nga po sinasabi natin, you will know them by their fruits. Madali kasing sabihin na Kristiyano ako, madali kasing sabihin na mananampalataya ako ni Kristo. Pero ang tanong, nakikita pa sa buhay. Don't misinterpret or wag niyo pong masamain yung sinasabi ko. Iba po itong sinasabi ko sa mga nagsisimula pa lang sumampalataya sa Panginoon. There is always a process. Okay? Para mabago po yung buhay natin. Para maayos po yung buhay natin. Ang pinopoint out po dito ni Paul at ang pinopoint out ko po dito ay yung mga Kristiyano or disciple na kinasangkapan na ng Panginoon pero walang ibang inisip kundi gumawa pa rin ng mali. Magkompromiso at gawin kung ano yung hindi tama. So kaya nga po maraming naglalabasan ng mga false prophet, false teachers, false pastors.
Dahil binibigyan tayo ng warning ni Paul. Start pa lang po ng binasa natin tong Corinthians, binibigyan niya tayo ng warning na hindi lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Yung iba sa kanila ay kinasangkapan na lang ng dyablo para iligaw ang maraming tao. Yung iba naman sa kanila ginagawang pagkakakitaan ang ebanghelyo. Napakaraming false teachers, napakaraming false pastors, napakarami ng deception sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, ang assurance lang po na may bibigay ko sa ating lahat is build your personal relationship to God. God knows your heart. God knows the motive of your heart. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon eh. Lahat po tayo haharap sa Panginoon at ipagsusulit po natin kung paano tayo namuhay. I remember yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kahit po ako namumuhay sa kasalanan noon, may takot ako sa Diyos. Ang pinagkaiba lang po noon, hindi ko kilala talaga ang Diyos. Kaya nung nakilala ko ang Diyos, may takot ako sa Diyos, and then nung mas nakilala ko ang Diyos, mas lalo akong nagsumikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon ako ng takot na gumawa ng mali. Nagkaroon ako ng takot na gumawa ng kasalanan. Nagkaroon ako ng takot na maging hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi alam ko may kalalagyan ako. Alam ko kung paano hahatol ang Panginoon sa mga taong mapagpaimbabaw at ginagawang kasangkapan yung kanyang kabutihan. Yes, we all know God is love. Pero wag nating abusin yung pagmamahal ng Panginoon. Huwag nating gawing excuse na ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Huwag nating gawing excuse yun. Kahit na ang Diyos natin ay mahabagin at mapagmahal, tayo pa rin po ang pipili ng destinasyon kung saan natin nais na pumatungo. Nga po sinasabi natin, going to hell is not an accident, going to heaven is not an accident. Ito po ay pinipili ng tao. Not because they want to go to hell, but they choose to go to hell. Yung pangalawa po dito sabi, pinaiiwas tayo ni Paul sa pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi talaga sa Diyos ang sentro ng kanilang mga buhay. Dahil bandang huli, sila ang gagamiting kasangkapan ng dyablo para sa ating pagkapahamak. Kailangan nating putulin ang anumang relasyon o pakikipag-ugnayan sa anumang bagay o tao na maglalayo sa atin sa Panginoon. Grabe, ito yung pinakamahirap na part if you are living in sin through relationship na alam mong mali. Maraming Kristiyano bumabagsak sa bagay na to dahil ang totoo ayaw talaga nilang sumunod sa Panginoon. Ayaw nilang bitawan kung ano yung mali. Ayaw nilang pagsumikapan na itama kung ano yung mali. Marami pong bumabagsak dito, even Christian na talaga. No? I have a lot of knowledge about this kind of situation na talagang mahirap to, especially kapag alam mong Kristiyano, kasi katitisuran to. Kasi lalo kapag may bago, isipin nila okay lang pala yun. Kaya ang hirap i-deal ng ganitong klase ng pamumuhay. We are talking about relationship. Marami nagsasama sa panahon natin ngayon, live-in lang, ayaw magpakasal. Dahil napakarami nilang dahilan na kung titignan natin ay hindi naman talaga align sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung iisipin po natin mga kapatid, our generation today is very deceitful. Kung hindi tayo magpapakatatag sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya tama po yung sinasabi ng Lord sa Joshua 1:8, meditate the words of God day and night. Hindi lang sinabi ng Panginoon na basahin natin, kundi meditate. Hindi rin sinabi ng Panginoon na wala tayong pagdadaan pagsubok o ano paman. Hindi tayo excuse or hindi tayo immune sa ganon. Pero sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, doon niya tayo patatatagin. Marami, I have a lot of knowledge about the false teachers, pastors. Marami rin akong kilala na bumagsak sa ganyang bagay. Because they really don't know or they really don't love God.
na nagbigay sa kanila mismo ng buhay. Kaya nakakalungkot yung sasapitin ng mga gantong klase ng Kristiyano, mananampalataya, na sinasabi nilang mananampalataya o Kristiyano, disciple, pastor, or teacher. We are not immune. Pastors, teachers, prophets, we are not immune sa ganitong klase ng deception. Actually, sira na nga yung imahe ng mga pastor, ng mga lingkod ng Panginoon dahil sa mga kinasangkapan ng dyablo. Mahirap po itong sitwasyon na ganito. Maliban na lang kung yung mismong tao ay gagawa ng desisyon, manunumbalik sa Panginoon, patatawarin sila ng Lord. Pero ang pinaka-deception po dito is tuloy-tuloy na lang, kumbaga parang pinanindigan na nila. Yun yung masakit po doon. Tingnan nyo po ito. A deceiver never alerts you to his true intentions. Ang isang mandaraya, hindi kanyang gagawing aware kung ano yung totoo niya talagang intention sa'yo. Parang, alam mo yun, ang ganda ng treatment, ang ganda ng pakikitungo, ang ganda, no? Lahat ng bagay na maganda mong makikita nandoon, pero iba yung intentions niya. We all know that Satan is a father of all lies. Hindi natin sinasabi na yung tao mismo na yon ay demonyo, kundi kinasangkapan ng demonyo o ng dyablo. Bakit naging kasangkapan? They are allowing themselves para maging kasangkapan. Sasabihin niya ba sa'yo kung masama yung intention sa'yo ng tao? Sasabihin niya ba sa'yo? Of course not. No? And a friend can turn on you at any moment. Grabe, no? Kahit yung kaibigan mo, pwede ka niyang iwan kahit anong oras, kahit anong panahon. Grabe, no? Kaya may sinasabi, anong nasa fraternity po ako or nasa mga barkada, marami akong mga kabarkada, kagang, no? Meron talagang mga kaibigan na okay siya pagkasama mo, tawanan kayo, pero sa likod, binabackfight ka. And then sometimes kapag ka nasa trouble kayo, iiwan ka sa ere. Yun po yung yun po yung magandang example dito. Kahit si Lord Jesus Christ, naranasan niya rin po ito. Nung time na siya po ay dakpin na para pahirapan at ipako sa krus, anong nangyari sa mga disciple? Nagkandawalaan, iniwan nila ang Panginoon. Samantalang nung nagsasalita ang Panginoon, samantalang nung nangangaral ang Panginoon, sabi ni Peter, Lord, kahit sa kamatayan, hindi kita iiwan. Pero nung dumating yung testing, dumating yung pagkakataon na nandoon na sila sa point ng testing, anong nangyari? Iniwan nila si Lord. May mga siguro may mga karanasan din tayo sa ganyan, kahit kaibigan. Kala mo kaibigan talaga pero iiwan ka pala bandang huli. Ipagpapalit ka pala sa mas higit pala para sa'yo. No? Sabi dito, a family member or even a spouse can betray your trust. Grabe, no? Kahit na family member mo pa, kahit na asawa mo pa, malapit na tao sa buhay mo, mahal mo sa buhay, pwedeng sirain yung pagtitiwala mo sa kanila. Mahirap hanapin ang taong lubos mong mapagkakatiwalaan. Ganun din, mahirap hanapin ang tunay na kaibigan. Kaya nga po, lagi kong sinasabi to kahit sa mga membro, sa mga inaalagaan po namin ng asawa ko, lagi kong sinasabi sa kanila, true friends will bring you closer to God. True love will bring you closer to God. Kapag ka ang kaibigan, hindi ka nilalapit sa Panginoon, hindi yan tunay na kaibigan. Kapag ka ang pag-ibig, hindi ka inilalapit sa Panginoon, hindi yan tunay na pag-ibig. It's a lust. Alam mo yan, lust? Libog. Yan. Sorry for this word, for the use lang, magpakatotoo tayo. No, dahil kapag ka pumasok ka sa relationship, kapag ka hindi love, hindi maghihintay ng tamang panahon yan, at higit sa lahat, tuturuan kanyang iwan ang Panginoon alang-alang sa sinasabi niyang love. It is, kumbaga para ito ay lust. Pangit kasi pakinggan na lang natin. Pag pinakinggan nating libog, parang ang pangit pakinggan, pero yun yung totoo. It's a lust or libog. Kapag ka hindi ka naghintay ng tamang panahon. Okay? So, mahirap tong sitwasyon na to. Kung bakit tinuturuan tayo ni Paul na
Huwag tayong equally yoke, no? Sa mga hindi mananampalataya. Huwag tayong makisalamuha sa mga mananampalataya, actually sa mga mananampalataya na sinasabi nilang sila ay mananampalataya pero hindi sa buhay nilang kinalang pinapanampalatayanan. Yan. So we cannot overcome our old life without first separating ourselves from the work of Satan. In order to be set free, we have to cut ties with the darkness. Pinapaiwas talaga tayo kahit yung mga inaalagaan kong mga kabataan. Sa ayaw at sa gusto nyo, kung sino yung mga taong sinasamahan ninyo, ganun ang mangyayari sa inyo. Sa ayaw at sa gusto nyo, ganun ang mangyayari sa inyo. Ang ingay ng anak ko. Sorry guys. At nilitin yung anak ko. Huwag mo kasi kulitin. Huwag mo kulitin. Ano mo lang. Pinapaingay mo eh. Alam mong nag-ano ko dito eh. Yan. Yan. So, we cannot overcome our old life without first separating ourselves from the work of Satan. In order to be set free, we have to cut ties with the darkness. Puputulin talaga natin kung ano yung kaugnayan natin sa kadiliman or sa mga pakana ng dyablo. Okay? So my motivation here, we must cut ties with whatever or whomever leads us to darkness. Kahit anong klase. No, maraming klase yan. Wrong relationship, kaibigan, pamilya, hindi mo pwedeng ikat yan eh. No? Kasi pamilya mo yan eh. Talagang, especially kapag ikaw yung una naging Kristiyano, pamilya mo, hindi mo pwedeng ikat yan eh. Kailangan gagawa ka ng paraan para makat sila sa darkness. Para maisama mo sila. Naranasan ko po yan sa pamilya ko. No? Salamat naman sa Panginoon at nakat ng Lord actually, hindi natin, nakat ng Lord yung darkness sa buhay nila nung sila ay nagdesisyon matapos nating ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Kaya dito natin makikita, faith comes from hearing, hearing by the words of God. Kasi kung wala tayong gagawin, hindi natin matutulungan kahit ang mga mahal natin sa buhay. No? So disciples, Christians have to make many difficult decisions. And many of them are based in our relationships. What relationship should we maintain? No? Ano yung pananatilihin mong relasyon? Which relationship are okay to let go? Actually, ang hirap nito guys. Ang hirap talaga, no? Kung ano yung may mga relationship ka na kailangan talagang iwan, bitawan. Kahit ang hirap-hirap. And when should we cut ties with someone? Sabi dito, whenever we are being led astray from God. Lahat ng mga bagay, relasyon, or ano paman na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Ano yung mga yan? Sa mga kabataan, online games, wrong relationship, napakarami, bisyo, ano pa, maling barkada, ang dami. Kung iisipin po natin. Pero ang pinopoint out dito, whenever we are being led astray from God. Lahat ng klase na nagpapahiwalay sa isa Panginoon. Kahit trabaho. Kung yung trabaho mo, yan ang nagpapahiwalay sa isa Panginoon, kailangan mong bitawan yan. Kailangan mong iwan yan kung gusto mong mapalapit sa Panginoon. Ang hirap, di ba? Mahirap, mas mahirap sa impyerno kapag mas pinili natin yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. We must make changes no matter how difficult those changes are. It's a matter of heaven and hell kasi ang pinag-uusapan natin dito. Kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na difficult sa'yo ang magbago, kailangan mong gawin kung talagang gusto mo makasama ang Panginoon sa kabilang buhay. Or else, hindi mo bibitawan yung mga nagpapahiwalay sa iyo sa Panginoon at ang Panginoon ang iiwan. Dalawa lang yan. Hindi mahirap mamili pero mahirap magdesisyon.
Okay, ang hirap, no? So, ang ganda po ng topic natin dahil nire-remind tayo ng Panginoon na turning back, no? Yung pagtalikod natin sa kasalanan, hindi talaga madali. Maraming sasagasaan. Maraming sasagasaan. Kahit mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, there is a lot of things that we need to suffer once we surrender our life to the Lord Jesus Christ at nagdesisyon tayo na sumunod sa Kanya. Mahirap pero masarap. Hindi naman siguro ako magpapastor kung hindi ko naunawaan ng lubos yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. This is worth dying for. I am willing to die because of my faith. Handa akong mamatay dahil sa pananampalataya ko sa Panginoon. Yan yung dahilan kung bakit ko lubos na naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Yung buhay natin sa mundo, temporary lang to. There is a lot of deception. There is a lot of thing na ino-offer ang mundo. Pero hindi yan may ikukumpara sa panahon na inihanda na sa atin ng Panginoon. And that is after this life. Life must go on. No? Gawin lang natin kung ano yung ginagawa natin. Pero wag natin kakalimutan kung ano yung dapat na binibuild up natin sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na dapat nakapaghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So may application here. Pananatilihin kong matibay at matatag ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, upang sa anumang paraan ay hindi magkaroon ng pagkakataon ng dyablo para ako'y madaya sa anumang kapamaraanan. I will stand with strong desire and compassion. I will stand with strong desire and compassion. Magkasama dapat yan. Yung pagiging matibay natin, kung ano yung desire natin, kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na to dahil hindi madali. And with compassion, kailangan may pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal yung ginagawa natin, hindi natin mapagtatagumpayan kung ano man yung ginagawa natin para sa Panginoon. Okay? So nawa ito po ay nakatulong sa ating lahat. I believe malaking bagay po ang may tutulong na ito sa atin. And pwede nyo pong i-copy paste itong devotion ko. Pwede nyo pong i-save yan sa notes nyo. And then ulit-ulitin nyo pong basahin para mag-sink in po sa heart and mind natin para makapaghanda tayo ano man yung pahintulutan ng Diyos sa buhay natin na maaaring mangyari. So yun lamang po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maligayang paglilingkod. God bless everyone in Jesus' name. Good night.